Good day, Kamaster. Narito na naman ang inyong lingkod, BMI Motolite. So ngayon, may i-check tayong baterya, which is itong 3SM na Champion. Ito ay maintenance free. Ayan po, kung mababasa natin, maintenance free po siya. Ayan, dito pa sa ibaba, maintenance free. So, ibig sabihin, free na po, hindi ka na magmi-maintain sa tubig nito. Wala ka nang alalahanin magmi-maintain, kasi pag once na ito ay naubusan na, so i-dispose na ito kasi disposable po ito. Okay? So ngayon, i-check natin ito kung ito ay good battery o bad battery ba. So ibig sabihin, i-check natin kung paano malalaman na sira na ang baterya. Okay? So, titester muna natin. Ito ang tester. Tester muna natin. Ito ay sa negative. Ito ay sa positive. Kulay pula. Ayan. So, kung makikita natin, ang reading ng voltage niya ay ano siya? 12.3 volts po yan, ha. 12.3 voltahe po. Okay? So ngayon, ang pangalawang gagawin natin ay tatanggalin muna natin ito. Yan. Kasi usually kapag kaganyan ang reading ng voltage sa inyong mga baterya, ay okay pa ho yan, 12.3, good pa po yan. Pero depende po yan sa baterya. Ang ibig ko pong sabihin, ang pinakasikreto, buksan natin itong sticker na ito, itong sa ibabaw na ito. Ito, pakita ko sa inyo. Buksan natin to at buksan natin itong 6 na takip. Ito ang pinakasikreto dyan. Malalaman natin kung sira na ba talaga itong baterya na ito o good battery pa. Okay? So bubuksan natin itong 6 na butas. Yan. So, dito natin malalaman kung paano malalaman na sira na ang baterya o good battery pa. Okay? So, buksan natin to. Lahat ng butas na ito, 6 na butas. Okay? Ito ang pinakamalupit na sikreto sa baterya. Okay? Dito tayo mag-una sa positive. Ayan. Pag may plus sign na positive po yan, ito. Terminal ang polarity, positive. Itong minus sign, ayan po. Oh. Negative po yan. Sabihin negative, minus po ang sign dyan. Ito ay negative polarity. Okay? So dito tayo mag-una sa positive, sa unang butas. Kasi po ang style ng ano dito sa battery na ito ay positive, negative, positive, negative, positive, negative. So ganun po ang proseso ng baterya. Okay? So ngayon, susukatin natin. Dito tayo mag-una. Okay? Nga pala, sa hindi pa nakakaalam kung ano itong ginagamit ko na panukat ng tubig, ang pangalan po nito ay hydrometer. Kung kailangan nyo po ito, kung gusto nyo magkaroon ng ganito, mabibili po ito sa mga auto supply, mga trading, kahit sa mga motorcycle parts, meron to sila. Okay? Susukatin na po natin. Ayan. Ayan, so kung makikita po natin, nasa puti po ang sukat ng tubig niya. So ibig po sabihin yan ay nasa 1250. 1250 po ang number niyan. Okay? So pangalawang butas tayo. Ayan, kung makikita natin, 1250 pa rin.
nasa kulay puti pa rin ang sukat ng tubig niya. Okay? So, pangatlong butas na tayo. Ayan, parehas pa rin po. 1250 pa rin ang sukat ng tubig. Nasa puti. Okay? So, pang-apat na butas na tayo. Ayan po, 1250 pa rin ang sukat ng tubig niya. Nasa puti pa rin. Okay? Pang-limang butas na po tayo. Ayan, nasa puti pa rin ang sukat ng tubig ng baterya na ito. 1250 pa rin po yan. Okay? Pang-anim na butas na po tayo. Okay? Ganon pa rin, nasa puti pa rin ang sukat ng tubig. So, parehas po sila, same ang sukat ng tubig. So, ang status ng baterya na ito ay sira na po itong baterya na ito. Okay? Kasi po, ang sukat ng tubig ay nandito lahat sa 1250 po. Okay? 1250 po yan. Kahit sa 1225, ang tubig niyan, sira pa rin po yun. Unlike na lang kung ang sukat ng tubig niyan ay dito sa kulay pula. So, ibig po sabihin ng pag nasa kulay pula ang sukat ng tubig na yun, discharge lamang po ang inyong baterya. Kahit alin man dito siya tatapat ang tubig, kahit dito pa sa 1100, basta nasa pula, discharge lang po ang baterya niyan. Ibig sabihin, lubat lang po, pwede pa po i-charge yan. Okay? Pag ang tubig naman ay dito sa green, pair lang po yan, pair. Ibig sabihin, parehas. Parehas lang dito sa kulay puti. So, parehas silang good. Good pa yan, good baterya pa pagka ganyan. Ibig sabihin, may gravity pa ang tubig ng baterya pag nasa green at puti. Okay? So, ngayon, bakit ko nasabing sira na po itong baterya na ito? Kasi ang sukat lahat ng tubig nito ay 1250. Okay? So, ngayon, may isa pang pinakasikreto. Ito ang sikreto talaga. Kasi, may mga nagsasabi kasi na mali daw yung info ko na kawawa daw sa akin ang customer, mag-aral daw ako ng mabuti. Sabi, mag-aral ka pa kuya sa baterya, ganon. Kawawa daw ang customer sa akin, ay ang tao na magtatanong, kung may magtatanong man sa akin. So ngayon, ito na po yung pinakasikreto. Bakit ko nasabing sira na po yan baterya? Kasi ang sukat lahat ng tubig ay 1250. So ngayon, ititester natin ulit. Okay? Ititester natin ulit para makapaniwala kayo na sira na itong baterya na ito. Ganito po ang sistema niyan. Kung mapapansin natin, ang reading po ng voltage niya ay nasa 12.3 voltage pa po yan, ha? 12.3. Itong DC po, direct current volts po yan, voltage. Okay? 12.3 po ang ano niya, voltahe. So ito naman dito sa kabila, direct current amperes. Ibig sabihin, amperahe po ito. So itong araw na ito, i-load test natin dito hanggang 180 o di kaya 200 amperes. Itong araw na ito, i-load test natin dito. Tapos itong araw naman dito sa kabila, sa direct current volts, sa voltahe niya, pag iyang araw na yan ay bumabagsak dito sa 10, umaabot dito sa 9 or 8 pababa, 9, kahit 9.8 lang kung babagsak siya dyan, bad battery na po ito, sira na pong battery na ito. Okay? Pero kung hindi yan bumabagsak, mag-stay pa dito sa 10, dito sa 10 volts or 11 dyan, ibig sabihin good battery pa ito. Okay? So malalaman na natin at atin na itong i-load test. Okay? Panoorin nyo po para po makita nyo ng actual. Okay? Ito po, i-load test natin dito ng 180 amperes. 180 o di kaya 200 amperes. Okay? So, tingnan nyo po. Ayan. I-load test na natin. Ayan po, kung mapapansin nyo, bagsak na bagsak po siya, oh. Okay, nasa 7 volts na lang. So, sira po ang baterya na ito. Okay? Yun po ang pinakasikreto dyan. Ganyan lamang po ang pag-check ng
ating mga baterya. Okay? Yun lang po. At maraming salamat sa inyong panonood. At huwag niyo po kalimutan mag-subscribe sa ating YouTube channel, PMI Motolite. Bye-bye.